Sawa ka na ba sa mga current mechanical keyboard sa market ngayon na halos pare-pareho na lang ang itsura at features? Well, bakit di mo subukan itong Rock Duha na nahati sa gitna? Yes, tama ang narinig mo. Ang bagong mechanical keyboard ni Rock Gears ay isang split keyboard. Maliban dyan, makita mo pa rin dito halos lahat ng features na hinahanap ng karamihan sa isang mechanical keyboard. Tri-mode connectivity, hot swappable sockets, magandang set of keycaps and switches, and halos lahat ng sound dampening material ay meron din ito. So tara, pag-usapan natin yan. Let's get into it. As always, honest disclaimer, this video is not paid, maliban sa pagpapadala sa atin ni Rock Gears ng early review sample para makapagbigay na agad tayo ng review bago kayo bumili. Pero as usual, magiging honest pa rin tayo sa thoughts natin para sa ating review. Now, unang-una sa lahat, at its normal state, ito ay isang 68 keys mechanical keyboard, pero gaya nga ng sabi ko kanina, nahati ito sa gitna. Bakit ka mo? Well, para yan sa tinatawag na ergonomic form factor. Nagbibigay ito ng mas natural na typing angle para mas comfortable ang mga wrist mo. Kaya lang, dapat marunong kang mag-touch typing para di ka hirap gamitin ito sa split layout niya. Ang isa pang advantage nito is for FPS gaming. Pwede mong ilayo yung right side para mas malaki yung spacebar sa mouse mo. Pero to be honest, di ko to pwedeng gawin. Kasi di ako makakapag-type ng mahabang inspirational speech para sa mga kalaban natin in-game. Magnetic din pala ito guys, so kahit paano hindi siya ganoon kadali maghiwalay. Now aside from the 68 keys layout, meron din tayong volume knob dito sa upper right corner, tapos dahil split layout siya, meron tayong spacebar on both sides. Kung makikita nyo, malinis ang design nitong Rock Duha with some chamfered edges para di naman magmukhang sobrang simple. Tapos angle din yung design niya na nakakatulong nga din sa mas maayos na typing angle. Though as you can tell, wala tayong option para maiba or ma-adjust pa yung angle na yan. For what is worth, yung right side niya ay may bigat na 518 grams while yung left side is around 452 grams. So in total, halos 1 kilo yung bigat niya. So medyo may kabigatan siya kasi kahit na majority ng parts niya ay gawa sa plastic, yung bottom cover niya ay gawa naman sa bakal. Mamaya makikita nyo pag binaklas na natin ito. Now, sa likod ng left side, makikita natin dito yung USB port para sa wired mode and charging. Tapos yung switch niya para sa tri-mode connectivity ay nandito rin at isa pang USB Type-C port for connecting both sides. Sa ilalim naman, sabi ko nga kanina, wala tayong flip-out stand and meron lang tayong 4 na rubber feet dito. Sa kabilang side naman, syempre halos same lang yung design niya with a volume knob at yung isa pang USB Type-C port for connecting dun sa kabilang side. May dalawang cable pala nakasama itong Rock Duha, isang mahaba at isang maikli. Yung mahaba para yan sa split layout mode. Enough yung length niya para ma-setup mo yung angle niya sa tamang angle na gusto mo. Yung isang mas maiksi naman is kung trip mo na normal layout lang siya. Kaya lang, hindi sakto yung haba ng wire niya. Kung makikita nyo dito, sobra siya sa distansya ng dalawang port, so kailangan mo pa siyang i-bend. Kung di mo naman i-bend, kusang maghihiwalay yung dalawa at magkakaroon ng gap sa gitna. So, sayang. Sana minake sure na lang nila na sakto ang haba para mas malinis tignan. Sabi ni Rock Gears, para daw yan sa allowance kasi mas mataas daw yung risk pag nabitin yung length. Pero honestly, pangit talaga siya tignan. Now, pagdating naman sa keycaps, cherry profile PBT keycaps na ang ginamit nila dito with dye sublimated legends. Ibig sabihin nito, yung print niya ay nakaluto na mismo sa loob ng plastic, making it essentially permanent. Though hindi siya kasing crispy or linaw ng double shot method ng paglagay ng legends or fonts. But at this price point, okay lang yan. Sa switch naman, ang napili nilang gamitin is the Sea-Doo matte linear switch. And kung di ako nagkakamali, gawa ito sa PA66 nylon housing with POM stem. Tapos yung actuation force niya is around 47 grams. So medyo magaan lang din ito. And kung makikita nyo, lube na din itong switch na ito. Maganda ang sound and feel niya and wala akong reklamo sa switch na ito. 5-pin ang switch na ito which is perfectly compatible dito sa swappable sockets ng Rock Duha na kayang tumanggap ng both 3-pin and 5-pin switches. And yes, south-facing na din ang sockets niya. So walang problema sa mga cherry profile keycaps like yung gamit nila dito. Yung stabilizers okay din, maganda ang tunog and feel at stock configuration. Halos walang rattle and pwedeng-pwede na rin for its price. Lube na din sila kung makikita nyo dito. And sabi ko nga, halos lahat ng sound dampening material, meron itong keyboard na ito. Pero bago natin baklasin at tignan ang components inside, here's a quick sound test muna para sa inyo.
Now, madali lang naman baklasin itong keyboard na ito. Though nayamot ako dito sa dalawang switch na ito kasi sagad sila sa gilid ng casing and mahirap hugutin. Para buksan itong keyboard na ito, kailangan mo nga lang tuklapin itong mga rubber feet sa ilalim kasi nakatago dyan yung mga screws. Well, at least wala itong mga plastic clips na maaaring masira. Puro screws lang. After mo matanggal yung mga screws, halos kusa nang hihiwalay yung bottom steel cover niya. Ingatan mo lang yung side na ito kasi nakadikit dyan yung 3000 mAh na battery. Sa kabila naman, meron siyang dalawang foam sa steel plate. Madali lang din tanggalin yung mga ribbon cables pero ingat pa rin para di mapunit. Gaya nga ng sabi ko, puro screws lang ang nagsesecure sa lahat ng components inside. And speaking of components, meron itong PCB foam na nakadikit na mismo sa PCB. Meron ding PE plastic film, a switch pad, a plate foam, and a polycarbonate plate na nakascrew mismo sa top cover. Tapos yung stabilizers niya ay obviously plate mount and gaya nga ng sabi ko kanina, substantially lube na din. May 2 magnets din ito on each side. So ayun, ganun lang kadali buksan itong Rock Duha. Though to be honest, I don't think kailangan mo pang gawin ito kasi okay naman ang sound and feel niya out of the box. Yung hot swap sockets niya pala ay Omsen ang brand, which looks similar to Kailh and Gateron. Di ko lang sure kung kasing tibay din. Pero yes, universal din ito. Now, di ko na iisa-isahin pa ang lahat ng features and functionalities nitong Rock Duha kasi lahat naman yan nasa user manual na. Pero ang importante dito ay may RGB lighting din siya and kahit hindi shine through yung keycaps ay maliwanag pa rin yung ilaw kahit sa sobrang dilim na environment. And gaya nga ng sabi ko kanina, tri-mode na din itong keyboard na ito with wired, Bluetooth, and 2.4 GHz wireless frequency, which is good for gaming. Compatible din ito both sa Windows and macOS. And ang kagandahan dito, supported na din niya ang VIA software, so di mo na kailangan mag-download and install pa ng OEM software. And kung familiar ka na sa VIA, then madali na lang para sa iyo mag-customize ng mga keys, mag-record ng macros, and everything VIA has to offer. Kaya lang napansin ko dito na sa current firmware niya, hindi pwedeng i-customize yung volume knob. So sayang naman. Pero at least meron siyang switch dito na sabi ni Rockgears ay para sa firmware update. So baka sa future, maisipan nilang magbigay ng update for the volume knob. Speaking of the volume knob, same with other keyboards, pag matagal nakatenga, minsan kailangan mo muna mag-press ng isang key bago ito mag-respond pag mag-a-adjust ka ng volume. Pagdating naman sa performance, based sa araw-araw na paggamit ko dito, both for productivity, which is via Bluetooth on my MacBook, and for gaming, which is via 2.4 GHz on my PC, wala akong na-encounter na issues when it comes to its wireless stability. Hindi nagdi-disconnect mag-isa, hindi nagdodouble ang characters, and halos wala akong napapansin na delay even for competitive gaming. May NKRO din pala ito, which means kahit pumindot ka ng 10 keys ng sabay-sabay, lahat sila magre-register without any problem. Overall, wala naman akong napansin na significant na bagay na di ko nagustuhan sa keyboard na ito. Mostly ay positive naman, especially for its price. Nag-search ako sa Shopee ng split keyboard and halos wala kang makikitang similar dito sa Rock Duha at its price range na locally available. Meron mga custom ergonomic split keyboard na honestly, alam naman natin na hindi para sa lahat. At least itong Rock Duha, pwede mo pa rin magamit in a standard layout if gugustuhin mo. And there you have it guys, salamat sa pagnood. Maraming salamat kay Rockgears for sending this in. Lagay ko yung link sa baba if you're interested. Thank you for watching. Consider nyo naman mag-subscribe para mas madami pa tayong maging content dito sa ating Tagalog channel. See you on the next one. Have a great day guys. Ikaw ay isang malupit na nilalang.